Antonio Trillanes or former Senator Antonio Trillanes gagawin daw witness, mga kababayan, ng defense team? Aba, nako, malaking lason yan. Kapag nagkataon, hostile yan, mga ka-GP Natics. Biruin nyo, ano bang nasa isip ngayon ng prosecution, ng defense, mga kababayan, ng kampo ni BP Sara Duterte, bakit gagamitin nilang witness etong si Trillanes? Kasi kalat na kalat din yan sa mundo ngayon, mga kababayan, ng social media. Particular na mga DDS. Pakinggan nyo itong si Badong. Ginamit nila si Madriaga. Alam mo naman ginamit nila eh. Ginamit nila si Trillanes para madiin si BP Sara. Okay. Pero baliktad po ang sitwasyon. Alam niyo po ba kung sino po ang nilista ni BP Sara na mga testigo niya? Si Trillanes po at saka si Madriaga. Ito po lagi kong sinasabi sa inyo. Bakit po ganun ang strategy ni BP Sara? Di ba? Yung mga sinasabi ni Trillanes at saka ni Madriaga hindi pabor kay BP Sara? Bakit kukunin niyang witness? Ang tawag po dyan, hostile witness. Alam mo, nagsisinungaling ang tao. Kukunin mong witness para matanong mo siya sa kanyang kasinungalingan. Para mapalabas mo po na nagsisinungaling. Okay, so ibang ibig sabihin niya ng hostile witness, mga kababayan. Para sa akin, lason yan. Kumbaga, alam naman natin na si dating Senator Antonio Trillanes, mga kababayan, proven and tested na to eh. Di ba? Sa lahat ng sinabi nito, parang 98% talagang tama. Talagang akma, talagang tugma. Ngayon, mga ka-GP Natics, sabi ni Badong, gagamitin daw or ng defense team na testigo itong si Trillanes at itong si Madriaga kasi alam daw nila na nagsisinungaling. At gagamitin nila ito para ma-cross-examine. Well, mga ka-GP Natics, kahit hindi mo ito gamiting testigo, di ba? Kahit hindi mo ito ilista, alam natin kapag sa korte or kahit sa anong discussion, kahit nasabihin po natin sa isang trial, pagdinig o ano man ang tawag mo dyan, mga kababayan, you can cross-examine yung witness, yung resource person, kung ano man ang tawag mo sa tao na yan, pwede mo yan i-cross-examine. Hindi mo na kailangan actually ipalista, mga ka-GP Natics, para sabihin mo, oh, ito yung witness namin. Nandun na yan sa kabila eh. Di ba? Nasa kabila na yan. Gagamitin nilang witness. So therefore, mga ka-GP Natics, ang gagawin mo na lang is to cross-examine this person para, mga kababayan, mabasag mo yung kanyang narrative. Para, mga kababayan, mabutasan mo yung kanyang naratibo. Hindi yung kagaya ng sinasabi nitong ni Badong, mga kababayan, dahil kinuha daw, dahil alam nila nagsisinungaling, para daw ma-cross-examine. Mali. Mga kababayan, talagang, kumbaga para sa akin, kahit saan mo tingnan, hindi mo na nga kailangan ipalista eh. Pero bakit, mga ka-GP Natics, pinalista pa nila? Isang rason lang, no, na hindi nakikita ng mga DDS. Pinapatagal po nila talaga yung trial. Biruin nyo, isang tawag dito, isang article pa lang of impeachment, mga ka-GP Natics, 4,000 na ang pinapirmahan. Tapos yung defense ngayon, ang ginagawa nila, separate pa, mga ka-GP Natics, ginagaya daw nila di umano yung lahat ng pinipresenta na witness ng prosecution, ganun din ang ipipresenta. Mga ka-GP Natics, kung 4,000 sa prosecution, plus 4,000 yan ngayon sa defense team pag nagkataon. So, anong ibig sabihin nun? Pinapatagal lang talaga nila. Eto, pakinggan muna natin. Mas tumagal pa raw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni VP Sara dahil sa dami ng dokumentong kailangan pang markahan ng defense at prosecution panels. Nagbabalik si Hana T para sa detalye live mula sa Senado. Hana, tapos na ba ang meeting dyan?
Ako, Willard, hindi pa rin natatapos ang pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara ngayong araw. Yan ay kahit nasa day 3 na ang House Prosecution at Defense Team ni VP Sara kaugnay nito. Umalma kanina ang Defense Team ni VP Sara sa mga paratang na tila nangopya o nag-adopt daw sila ng witnesses sa House Prosecution Panel. Unang-una sa lahat, wala po sa tingin ko po, sa aming pananaw, hindi naman po tama yung terminology na mirroring or adopting because as you know, and you were here that day, halos sabay po kami nag-submit ng pre-trial briefs. Nasa bawat panig naman po yun kung sinong witnesses at anong mga dokumento ang iprepresenta. Ngayon, pagdating doon, if they file such a request, motion, manifestation, the defense is ready to respond accordingly. Aminado ang parehong House Prosecution at Defense Team na sa dami ng mga dokumento at ebidensyang kailangang markahan, posible pa raw mag-extend hanggang Miyerkules o Huwebes ang PTC. Biruin nyo, ang dami nila mamarkahan. Yun ay pampatagal. Delaying tactic yun. Mga ka-GP Natics, kasi unang-una, tingnan nyo meron ba kayo nabalitaan na... meron ba kayo nabalitaan as in na talagang testigo ng defense team, mga kababayan? Wala. Ang kanilang testigo, actually, kinuha lahat doon sa testigo po na ilalabas ng prosecution team. Ito pa. So, sige na. Prosex, quick follow-up lang po dun sa tanong. Because Lead Prosec Luis Cho, your committee proceedings was called Fishing Expedition during the peak that it's running. But the same exhibits that were present there as confirmed by you is also being used by the defense who questioned the validity and credibility of those exact exhibits and they want it marked separately. Prosecutor Ridon said the same observation. Sabi niya, ito yung very exhibits na kine-question noon ng defense BP camp. What's your comment on this observation, ma'am? Well, I share the position of Kong Redon that somehow there is an operation of estoppel, Estopel. which means that the fact that you are using the same documents, meaning you are waiving your questions as to their admissibility. Correct. Nonetheless, I cannot discuss deeper. At isa pa, mga kababayan, ang napansin ko dito, tama yung tanong actually, nung reporter. Kasi unang-una, noong nagkakaroon ng pagdinig sa Committee on Justice, mga kababayan, hinggil sa impeachment ni Sara Duterte, in fact, lahat yan ina-appeal nyo Lahat yan kinu-question nyo Regarding dun sa mga tao, lahat dun sa mga ebidensya, doon sa mga document na inilalabas, lahat yan kinu-question nyo Diba? And now, mga kababayan, biglang tawag ninyo, papatatakan ninyo, gagamitin nyo rin siya as evidence. Diba? Nasaan yung delikadesa doon? Diba? Pag sinabi mo, mga kababayan, noon na kinu-question mo itong mga bagay na to, tapos ngayon gagamitin mo, parang, uy, tinatanggap nyo ba? Yan ba ay admittance na talagang tawag dito, mga kababayan? Yang inilabas naming ebidensya ay may katuturan? Kasi before, ang sabi ninyo, grave abuse of power. Hindi dapat na ganito. Mali yung due process, di ba? Tapos sinungaling itong mga to. Ngayon, gagamitin nyo siyang ebidensya na alam nyo naman, mga kababayan, yung mga tao na to ay walang sinabi na pabor sa inyo. Now, kung papakinggan natin, babalikan natin yung narrative ni Badong, mga kababayan, kasi nga daw, alam daw ng defense na nagsisinungaling ang mga ito. Well, siguro hindi pa panahon para sabihin na nagsisinungaling. Kasi ako, mga ka-GP Natics, gusto ko talaga dumating yung point na ma-examine o cross-examine maging si Trillanes, di ba? Although alam na natin, mga kababayan, na talagang kung trust lang ang pag-uusapan, naniniwala ko kay Trillanes. Pero iba pa rin ang usapin kapag nandun na sa cross-examination, dun sa trial mismo, at iba na yung mga nagtatanong. Di ba? Kasi dun sa
sabihin natin mga kababayan sa lower house, dun sa Kamara, puro ano lang yun clarificatory question. 'Di ba? Hindi pa yan yung mag-deep dive ka, tapos i-cross-examine mo yung tao. Hindi po ba? So, sa punto na yon mga kababayan, nakakatawa talaga itong kampo ng depensa. Dahil biruin nyo, wala kayong maipakita. Wala kayong may harap na testigo na para pabulaanan yung mga alegasyon laban sa inyong kliyente. At ang gagamitin nyo na lang, ang naiisip ko dito, mga kababayan, sasabihin nila, mali, sinungaling, walang kwenta, walang basis, yung mga sinasabi ng testigo ng prosecution. Ganun lang ang sasabihin nila. 'Di ba? At pipigilan na ilabas yung mga dokumento, yung mga ebidensya na binabanggit po nila Trillanes ng AMLA at ng kung ano-ano pa. Kasi tingnan nyo, sa AMLA pa lang mga kababayan. Kung usapin ng AMLA, 'di ba? O ilang hirit ginawa dyan ng kampo ni Sara Duterte, mga ka-GP Natics, na hindi raw yan totoo, na mali daw yung pagbilang nila, 'di ba? Doon sa outgoing tapos sa incoming. Yung mga transaction, 'di ba? Na yan daw ay wala daw bilyon yan. Tapos ito daw ay mga kababayan, yung pag-add up daw ng mga numbers ay mali-mali lang daw yan. Diyos mio, Marimar. Wala daw talagang ganun. Bakit kayo natatakot na ilabas yan? In a more layman's term lang, I guess, for the public, ano pong insinuation? Siguro po pwede natin sabihin na dito Mamaya papunsalan. Bakwan. hindi na nila po pwedeng questionin yung ebidensya na aming ipipresenta dahil ganun din ang ebidensya na kanilang isusumite. So parang inaamin na nila na itong ebidensyang to ay mahalaga para po dito sa hearing. So for the record po, is this a subtle admission that somehow, bago pa magsimula yung trial, lahat ng exhibits na galing sa Justice Committee at nilatag nyo doon ay totoo, credible, to the extent that they also want to use it? Depende yan kung paano nila gagamitin. Baka mamaya gagamitin nila para i-discredit yung ebidensya. So, tingnan natin kung paano nila gagamitin yung ebidensya. Well, sa atin mga kababayan, simple lang talaga. I-discredit lang nila yan. Sasabihin, eto, katulad yan, nagsisinungaling ito. Walang katotohanan yan. Something like that. Pero mga kababayan, syempre, sila Trillanes, hindi naman yan magsasalita na wala pong documentary evidence to corroborate yung kanilang statement, di ba? Alam naman natin ang pinakamahalaga talaga, testimonial evidence, mga kababayan. Pero yung testimonial evidence cannot stand alone. Dapat mayroong documental evidence, mayroon ding sabihin natin electronic evidence to corroborate yung testimonial ng tao. And mga kababayan, palagay ko, doon sa tawag dito, doon sa mga nakaw, 'di ba? Doon sa mga ill-gotten wealth ni BP Sara Duterte or allegedly ill-gotten wealth ni BP Sara Duterte, talagang makikita natin doon pa lang sa mga transaction, mga kababayan Talagang masasabi po natin bakit kailangan pagtakpan nyo? Bakit kailangan itago nyo? Bakit hindi nyo kailangan i-declare sa SALN? At bakit natatakot kayo na ilabas ang mga ito? Bakit pinipigilan nyo pa? Well, in fact, natatandaan natin, mga kababayan, ang ginawa nila parang nag-forum shopping, di ba? Nag-forum shopping. Kasi kung saan, nag-file na ng appeal sa Supreme Court, nag-file pa ng appeal sa RTC, at kung saan-saan pa, para lang mapigilan, mga kababayan, yung paglabas po ng mga ebidensya. Alright, yun lang, give the floor to Red Mendoza. Hi po, Kong. Good afternoon. Kong, may first question, Kong, kasi may lumabas na video si Attorney Bel Zamora about yung presentation nyo as prosecutors, and maraming nag-comment daw doon, sinasabi nila na
saan daw nanggaling, sino nag-fund ng video na yon, and marami daw nagko-comment na bakit daw kailangan pa ng video ng prosecutors. What's your take po doon sa criticism na ba't kailangan pa ng magpakita ng video ang mga prosecutors doon sa, or mag-introduce ang prosecutors through a video? Sino po nag-fund ng video na yon? Alam mo, maganda dito kasi sa nangyayari sa atin, dito sa impeachment, marami ang mga nagkukusa na mag-contribute in whatever way. In fact, may mga iba pa nga po na nagte-text sa amin na baka po pwede maging parte sila ng Prosecution. funds. At sa sarili nilang effort, wala kaming gastos, ay sila rin. So, ganun din dito. Pati sa mga legal, marami pong hanggang ngayon, may mga nagpipresenta pa rin po na maging parte. Kaya lamang po, Oy, totoo yan mga kababayan. Kasi alam ko, natatandaan ko si Attorney Reyes del Rosario, si Attorney, mga kababayan, suspended Attorney Jesus Palsis, ay nagpresenta sila, di ba? Na kahit walang sahod, as long as kami ay makakatulong para sa prosecution team, mga kababayan, kahit nga daw sabi nila taga-paypay lang, taga-timpla ng kape, basta talagang bilang isang abogado, alam niyo, experience din kasi mga kababayan kahit na sabihin natin na wala ka po doon sa mismong labanan, hindi ikaw yung lumalaban, pero nandun ka sa event na yon, mga kababayan, madali mong ma-adapt, matututo ka doon di ba? Parang learning journey rin yon para sa mga abogado. 'Di ba? Syempre, mga kababayan, iba-iba po ang galing ng mga abogado. At iba rin po yung experience na makukuha natin na pwede natin magamit in the near future kapag ikaw po ay nandoon. 'Di ba? Halimbawa, may mga paratang na ganito, tapos ganito naman ang ipande-debunk ni ganito, 'di ba? So, labanan po ito, mga kababayan, ng president, ng jurisprudent, at ng kung ano-ano pa. O, pwede silang matuto doon. Kaya, sabi ni Attorney Jesus Palsis, sorry, hindi ako sanay na suspended Attorney Jesus Palsis. Sabi ni Attorney Jesus Palsis, mga kababayan, kahit taga-timpla ng kape, kahit walang bayad, basta makakatulong kami, basta nandun kami sa trial, na yon, malaking bagay na yon. 'Di ba? Kahit sino man, kahit siguro ako, mga kababayan, kaya lang tayo, hindi naman tayo abogado. Wala tayo magiging silbi doon. 'Di ba? Ano lang tayo doon? Mema o mamaru. Baka magmamarunong lang tayo doon. 'Di ba? Hindi, I mean, mga kababayan, magiging proud ka talaga sa sarili mo kapag kasama ka sa team. Although, sabihin natin, ikaw na yung pinakawalang silbi sa team, pero mga kababayan, kapag nasa team ka, iba pa rin yung pakiramdam. pinipili lamang po namin lahat ang mga nagbo-volunteer. Pero kasi marami Kayo po, baka gusto niyo mag-volunteer din. Hindi po. Marami po kasi nag-comment kasi na parang mas natatawa sila na bakit kailangan pang i-present nyo po yung sarili niyo sa prosecution while present nyo po sarili ninyo sa media dahil everyday naman po nagpapakita, nag-present ng statements po ang House prosecution while ang defense naman po ay sobrang tahimik because they're following the process or they're following their Alam po ninyo, hindi mo naman mapipigilan kung ano yung mga gustong i-contribute ng mga tao So, in their own little way, gusto nila na makatulong. So, siguro gusto rin nila kasi na gawin ito para ma-promote din itong impeachment, magkaroon ng kaalaman ang ating mga kababayan dahil syempre, hindi naman po lahat nauunawaan kung ano po ito. Kaya may mga tao na gumagawa ng paraan ng mga interesado na sa kanilang tingin, ito yung po pwede nilang i-contribute para sa bayan. Pero iba yung ibang klase rin yung tanong dito ng reporter, no? Parang si Eden Santos din to. Mga kababayan, parang intriga, chika din ang gustong sabihin nito, no? Bakit daw yung panel of prosecution, prosecutors, bakit kailangan pa magpresenta ng mga ganon, samantalang yung defense daw nananahimik? Teka lang. Mga kababayan, di ba, meron tayong, sabi nga nila, may freedom of speech tayo. So, yun ay sabi nga ni Congressman Joel Chua, baka ito yung pamamaraan nila
'di ba? Na para tumulong in their own little way. Aray ko. Oh, baka naman kaya nating intindihin yung mga bagay na yon, sir. 'Di ba? Simpleng bagay talagang iniintriga nyo pa yung paglabas ng presentation ni Bel Zamora. Aray ko. Teka, sino ba si Bel Zamora, mga kababayan? Abogada rin naman yan, kasama riyan sa panel of prosecutors. So kung ano ang desisyon nila, kung ano yung pwede nilang maitulong sa team, pagbigyan natin, bakit kailangan makialam pa kayo? Aray ko. Kung yun ang yun ang napag-usapan, yun ang kanilang plano, 'di ba? Hindi yung lahat na lang tatanungin bakit kailangan daw magpresenta pa samantalang sa kabila wala. Di kung gusto ninyo, sabihan ninyo yung kabila, oy magpresenta rin kayo. Kasi dun sa kabila, takot na takot. Dun sa kabila, ayaw man lang humarap. Diba? Nakita nyo naman, ang dami nila. Pero sino yung humarap? Michael Powa, Sheila Season, wala rin si Sara Duterte. Aray ko. Diba? Kung nainggit kayo, gayahin ninyo. Aray ko. Hindi yung masyado kayong may masabi lang, may matanong lang. Buisit na yan. Sabi ni Sammy Abansi, tahimik kasi accepted nila. Aray ko. Tahimik, palagay ko dahil nakikiramdam sila, mga kababayan, baka makatisod sila ng pwede lang magamit sa depensa. Kasi ang depensa nila ngayon, wala, sinungaling yan. Wala, hindi totoo yung sinasabi niyan. Aray ko. Walang basis yung sinasabi niyan. Puro ganun lang ang gagawin niyan. Hindi, kasi I dismiss nyo na to kasi due to technicality, due to 1-year bar rule. Visit na yan. Pag ganun ang nangyari, mga kababayan, pagtatawanan ko talaga ng todo-todo yung defense team. Sa dami po ng abogado ni Sara, sabi nila, ito daw lahat mga premyado. Baka mamaya, mga kababayan, hindi premyado. Aray ko. Diba? Dispalinghado. Settled question po. You said po, Chair, na you proposed po 62 days for the trial. Masyado bang mataas yung yung tono ko? Parang ang hina-hina ng baka pwede, boss, yung sa inyo na lang ang hinaan ninyo. Aray ko. Kasi hindi ko talaga marinig yung sarili ko. Pag binabahan ko pa rito, baka mamaya iba magreklamo, sabihin nila, hindi namin marinig. Di, ramdam ko naman kayo, walang problema. Kaya lang, kapag hinaan ko to, baka hindi nyo na ako naririnig. At saka ganito lang talaga ako, very passionate. Kapag hininaan ko yung boses ko, mga kababayan, ibig sabihin wala akong gana nun. Aray ko. Pag naririnig nyo ako ng mataas ang boses, ibig sabihin ganado ako. Paano hindi kaganahan? Mga kababayan, 1,000 kayo ngayon. 'Di ba? Tapos maayos yung internet natin. Kagabi, asartalo ako eh. Bakit? Excited ako mag-live. Kahapon, kagabi. Anak ng tinapa, ano nangyari? Nawala yung internet. Sabi, Aray ko. inayos ko. Dalawang internet pa yan. Kababayad ko lang. Anak ng tinapa, loading. Pati sa cellphone, naglo-loading. So, sabi ko, anong gagawin ko? Pinilit ko, wala pa rin. Aray ko. And sa defense po, 30 days. I'd just like to ask lang po, why 62 days? Kasi there are some comments na yung 62 days na trial date ay parang pinapahaba ninyo just to pull down the vice president's ratings. Is it true or bakit po ang haba ng trial 62 days? Well, Yung defense po 30 days lang po. Nakita naman po ninyo paano mo ipepresenta yung 4,000 documents sa isang confidential fund kung 5 araw lang, 10 araw lang. Correct. Di po ba? So, depende kasi yan sa dami ng testigo. Pero ito po kasi, hindi ibig sabihin porke 62 days ang aming pinropose, i-maximize namin yan. So, pwede po dumating ang pagkakataon na sa tingin po namin, 2 articles pa lang ang aming na ipepresenta, pero matibay na ang ebidensya. Po pwedeng hindi na namin ipresenta yung ibang articles. So, po pwedeng matapos na doon pa lamang. So, kailangan mo siyempre i-maximize yung po pwede mong magawa dahil pag ikaw ay kinapos
delikado kasi ito pong number of Angelita. days na ipepresenta po namin magiging parte po to ng Oo. pre-trial order. So, kagaya po na sinabi sa ating kanina ni Chairwoman Jinky, ang pre-trial order ay magiging Biblia. Ito po ay magiging roadmap ng impeachment hearing. Mukhang nakahanap ng kakampi guys, mukhang nakahanap ng kakampi itong si tawag dito si Eden Santos, di ba? Sino kaya to? Pero hindi yan boses ni Red eh. 'Di ba? Kasi kung si Red yan, mga kababayan, yung boy ba, yung malaking tao, hindi ganyan ang boses noon kapag nagtatanong, kilala ko yun eh. Pero ito, yung tanong nito, talagang DDS na DDS, mukhang nakahanap ng kakampi itong si Eden Santos. Aray ko. Tama nga naman sinasabi ni Joel Chua eh. Gusto mo, tawag dito mga kababayan, maiksi lang yung ibibigay mo na panahon? Paano nila may ipipresenta? Dito pa nga lang isipin ninyo, sa pag-i-stamp pa lang, mga kababayan, doon pa lang sa isang article, gusto pa doblehin, di ba? Gusto separate pa yung pag-i-stamp ng kabilang kampo. 4,000 sa isang article of impeachment. Pag dinoble yun, 8,000. 4 na article of impeachment yun. Paano mo ngayon to may ipipresenta, mga kababayan, sa maiksing panahon? Nakita naman natin Siyempre, ang gagawin yan, hindi naman yan basta-basta dire-diretso may ipipresenta mo. Diba? Sa 4,000 na yun, hindi yan dire-diretso may ipipresenta mo. Ang mangyayari niyan, sabihin natin, isang article of impeachment, papayag ba ang defense team na, sige, take your time. Gawin mo na lang ng gawin yan, ipresenta nyo lahat yung ebidensya ninyo. Papayag ba? Siyempre, mag-cross-examine pa yan. 'Di ba? Dapat mga kababayan, i-anticipate natin yung fact na ito ay parang sa korte, 'di ba? Na hindi basta-basta nangyayari, napapayagan mo ang isang party na ilatag nila ng ilatag yung ebidensya nila at tanggap ka lang ng tanggap hanggang matapos. Hindi ganun 'yon. Kaya nga trial, ibig sabihin, mga kababayan, kapag ang prosecution naglatag ng ebidensya as defense, kailangan mo itong i-cross-examine. Kailangan mo itong pag-aralan, kailangan mong magbato rin ng mga tanong. Hindi pwedeng, okay, sige, go ahead, take your time. Hindi pwedeng ganun. Aray ko. Di ba, Ma'am Arnel? Baka taga-net 25 din yung reporter na nagtatanong, sabi ni Trixie Ann Vlog. Baka nga, matatas magsalita ang mga iglesia, may laman. Mukhang iglesia yung nagtatanong, kapatiran ni Eden Santos, sabi ni Accord. Aray ko. Solid na ang mga ebidensya, kaya desperado ang pro-lustay. Okay. So lahat po ng hindi nasama dito Aha. ay hindi na po pwede maipresenta. Kasama na po doon yung araw. So ibig sabihin, kung kinakailangan pa namin ng additional 10 days, pero 62 days lang ang sinabi namin, wala na, hindi na po pwede. Hanggang 62 days lang yung maximum na po pwede naming ikonsumo. Kapsat Plabilin Sabiano. Last na lang po, and may iba tayo ng topic about doon sa school shooting doon sa Tacloban. There are calls na babaan daw ang age of criminal liability from 15 years old to 10 years old. What's your take po doon sa calls to decrease the criminal liability? Kasi Rino Rivera. medyo debatable yung topic na yun, and yun nga, dahil nga sa school shooting sa Tacloban. Alam po ninyo, maganda yung proposal na yan, pero siyempre kailangan alamin din natin, pakinggan din natin yung insights ng iba-ibang mga stakeholders, ng mga iba-ibang mga halimbawa ng DSWD, ng mga ibang mga eksperto po pagdating po dito. Okay, we have one more question. Follow-up lang po. Judea Bernardo po of DTV News. Meron po kasing initial na sagot si Attorney Michael Poa kahapon with the media regarding po dun sa adoption of common evidence witnesses. Sabi po niya, let me just quote, they are entitled to their own opinion. Yung mirroring, yung pag-adopt, hindi daw po tamang gamitin yung ganito pong salita. And then, he said that he can remember, sabay daw po kayo nagpasa on the same day of the pre-trial brief. So, answer po ng prosecution. May I hear again who commented that? Si Attorney Michael Poa po. Reason why we use the term adoption is because the witnesses and the documents have been presented
as early as during the 19th Congress. Mm. Doon sa inquiry in aid of legislation ng Committee on Good Government and Public Accountability, then presided by Congressman Joel Chua. Bro Rex. Even the other evidence have been presented during the hearing, clarificatory hearing before the Justice Committee. Mm. So indeed, all these pieces of evidence have been publicized already. And that is why, to our understanding, our list of evidence were adopted by the defense. Nevertheless, we acknowledge that fact that they have their prerogative and judgment to choose what evidence to present in support of their defense. Paano po pag hindi po sila sumagot dito formally? How will this affect your process din po sa impeachment? What do you mean hindi sumagot Doon formally? po sa, di ba pinapaspecify po natin sa kanila yung common witnesses. If they don't, We have manifested that to the impeachment court, and we submit to the discretion of the court as to whether they will order the defense or not in making more specific the purpose for the presentation of these witnesses. Okay, Jonathan, you have one last follow-up? I-rephrase ko lang yung question ko. At ganito na lang po. Do you expect to see Mary Grace Piato sa impeachment trial? O kasi ganito yan, mga kababayan. Marami nagtatanong sa akin yan, may nag-PM kasi itong content na to, mga kababayan, is kumbaga, may nag-request, okay? Sa mga kababayan natin, actually ganun naman di ba? Pag mayroong gustong i-topic, mga kababayan, lalo na kapag ako ay matagal na wala, no? Sabi nila, GP, di ba inadapt ng defense yung tawag dito, witness ng prosecution team. Yep, sabi kong ganun. So, ngayon, ang prosecution, nilagay nila na witness nila si Mary Grace Piatos. Tapos, ang tanong niya sa akin, di gagamitin din ng defense si Mary Grace Piatos. Sabi ko, hindi naman porket nilagay doon pangalan ni Mary Grace Piatos that you are going to expect Mary Grace Piatos will attend to the trial. Sabi kong ganun. Pag sinabing Mary Grace Piatos, pangalan, mga kababayan, huwag mo expect na itong taong to ay haharap. Kasi unang-una, sabi nga po, wala tong birth certificate, wala tong death certificate, walang marriage certificate, mga kababayan, walang baptismal. So, ibig sabihin, itong taong to is non-existed. Diba? Hindi po siya nag-exist dito sa mundo. So, paano mo i-expect ang taong hindi nag-exist? Sabi ko sa kanya, o nga no. Bakit gagamitin ito ng defense team? Ganun din sa prosecution. Simple lang. Sabi kong ganun, kapag inilabas yan dyan, yung pangalan, pasusundan niya ng mga dokumento. Patutunayan na itong taong Mary Grace Piatos na to is talagang hindi nag-i-exist. Itong taong to ay talagang ginamit lang, wala talagang Mary Grace Piatos. Sabi ko, maaring itong taong ito, dahil dun sa mga pirma, iisa lang yung gumawa. Maaring yung Mary Grace Piatos na yan. Baka si BP Sara Duterte pa yan or isa sa mga tao niya lang na pumirma dyan. Kasi halos yung stroke ng pirma, iba-ibang pangalan, pero same lang yung stroke ng pirma. Although iba-ibang pirma, pero yung stroke ay pare-parehas, kahong ganon. Ba't gagamitin ito ng defense team? Mary Grace Piatos din. Unang-una, mga kababayan, sinabi nga inadapt. So kung gagamitin din nila si Mary Grace Piatos, so sa defense, maaring pwede silang maglabas ng kunwari na Mary Grace Piatos. Aray ko. Diba? So magkaiba. Depende yan, mga kababayan, kung paano nila gagamitin. Pero sa akin sa prosecution, wala silang ilalabas na Mary Grace Piatos. Patutunayan lang nila na ang Mary Grace Piatos na yon ay hindi totoo, hindi nag-i-exist. Kahit putok sa buho, wala. Pero sa kabila, maaring maglabas sila
mga kababayan, ng peke na Mary Grace Piatos na siya ang nakatanggap ng pera, 'di ba, ng pondo. Maaring ganon na siya ay napagbigyan. Maari na merong magpanggap na Mary Grace Piatos. Oh. Nasasabihin, ang tunay ko talagang pangalan ay si Cordapia Eclabu, 'di ba? Pero dahil nga confidential funds, ginamit ko ang Mary Grace Piatos. Pero ako po 'yon, si Cordapia Eclabu. Aray ko. Oh, tapos ngayon papatunayan nila kunwari yung pirma, 'di ba? O ayan po, pirma ko 'yan. Ganon. Pwede 'yon. 'Di ba? Alam nyo, paglaruin nyo lang yung utak ninyo, makikita nyo, makukuha nyo kaagad kung bakit minimimik or ina-adapt ng defense, mga kababayan. Simple lang, ika-counter lang nila yon kasi wala naman silang sariling ebidensya eh. Wala silang sariling ebidensya. So, ngayon mga kababayan, ang gagawin lang nila, wawasakin nila yung ebidensya, witness ng prosecution. 'Di ba? Kaya gano'n ang gagawin nila. Wag na tayo parang diskarte, sabi ni Badong, diskarte. Hindi na sila magpo-focus sa iba. Wala naman talaga sila kasing ebidensya. Ang gagawin nila, sige, kung sino yung ebidensya nila, sirain na lang natin yun. Wasakin natin yung narrative ng tao. Ganun lang yun. Aray ko. Wala nang iba. Paano sa PSA? Yung sa PSA kasi, alam natin okay, ano ba ang safeguard ng confidential funds, mga kababayan? Sa confidential funds kasi, di ba, Mary Grace Piatos, alam natin alias yan, pseudonym yan, di ba? Kaya lang, ang alam natin, wala talagang tao behind doon sa Mary Grace Piatos. Okay, yan ang alam natin. Pero siyempre, sa defense, ibang gagawin nila. Ibang gagawin nila. Pe-present yan sila ng kunwari na si Mary Grace Piatos. Pero siyempre, hindi Mary Grace Piatos ang pangalan. Bakit? Hindi nila pwedeng sabihin, ako si Mary Grace Piatos, pangalan ko ay si Mary Grace Piatos. Hindi nila pwedeng sabihin ganun. Bakit? Wala nga PSA. Wala pong death certificate. Diba? Hindi naman pwedeng death certificate kung pinakita niya yung katawan niya. Wala ring tawag dito, mga kababayan, binanggit ko kanina. Baptismal, 'di ba? So hindi pwede. So ang lalabas niyan, ibang pangalan, pero sasabihin niya, ako po si Mary Grace Piatos. Kaya ginamit ko ang Mary Grace Piatos kasi confidential funds nga po ito. Hindi pwede na ilabas ko yung aking pagkakakilanlan. So maaaring pag inilabas yung testigo nila yan ng defense, baka nakatakip ang muka, 'di ba? O kaya naman mga kababayan, boses lang, something like that. Asahan nyo na yan. Ganon ang gagawin nila para sirain po, wasakin ang prosecution team. Kaya lang, pag walang katotohanan, sila din ang mawawasak. Kumbaga, magbabacklash ito sa kanila. 'Di ba? Magbabacklash yan sa kanila. Remember yung 18 na kargador. 'Di ba? Nawawala sila sa script. Nagkakamali-mali sila. Nagkandalito-lito sila. Ganon din ang mangyayari kapag hindi totoo na ikaw talaga yon, magkakamali ka rin. Madadali yan sa cross-examination. Kung ganon, binulsa ni Piatos ang pera galing kay Sara Dutae. Sabi ni Sammy Abansi, ganon na nga po. Ganon na nga po. Ang totoo niyan, baka nga hindi po si Mary Grace Piatos ang nagbulsa. Aray ko. Alam nyo kung sino. Diretsahan na. Maaring tao rin yan ni BP Sara Duterte. Sila talaga yung nagbulsa ng pera. Dahil wala naman totoong Mary Grace Piatos eh. 'Di ba? Pinalabas lang nila na meron silang pinagbigyan. Meron silang pinagbayaran. Remember, ganito po nangyari niyan. Ayon sa pagdinig sa kamera, sabi ang depensa po ng kampo ni BP Sara Duterte, kaya daw naubos yung pera within, di ba sabi natin 11 days, pero nalaman natin less than 24 hours. 21 hours nga lang di ba?
Sabi ng kampo ni VP Sara Duterte, kaya daw mabilis na ubos yun sapagkat, mga kababayan, ibinayad lang daw nila ito doon sa mga unang gastos na nila sa mga pagbayad ng impormasyon. Tama? Katulad nga po nila Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, ganun daw yun nangyari. Pero ayon po mga kababayan, doon sa joint circular ng paggastos ng confidential funds, kaya nga may safeguard yan, yun nga yung joint circular, sinasabi doon, kailangan, bawal kayo maglabas ng pera, di ba? O magbigay kagad-agad na hindi nyo pa hawak yung pera. Kailangan, bago kayo bumili ng impormasyon, nandyan na hawak na ninyo yung budget. Hindi pwedeng, mga kababayan, ipambabayad mo lang, pagdating ng budget, ibabayad mo lang doon sa sinasabi ninyo na ginastos nyo na ibinigay nyo para pambili ng mga impormasyon. Sa akin, tactical lang yun eh. Para lumusot sila doon sa maaga na pagkakagastos nung 125 million. Ano lang yun? Kumbaga mga kababayan, para sa akin, liway lang yun. Kasinungalingan lang yun. Di ba? Para mapalabas lang nila na talaga may pinagkagastosan sila. Pero kung isipin natin maigi, sila mismo sumablay eh. Bakit? Nung sila po ay na-plug ng COA, bakit gumamit sila ng resibo, mga kababayan, ng Armed Forces of the Philippines? Na sinabi nila na sila po ay gumastos ng 15 million doon sa Youth Leadership Summit. Samantalang sabi ng Armed Forces, oy teka, plug ata yan. Wala kayong ginastos dito kahit 5 duling, kahit piso. Sumama lang kayo dito sa amin, pumunta kayo dito, pinakain pa namin kayo, pinaghandaan pa namin kayo, pero wala kayong ginastos dito sa Youth Summit, 'di ba? Youth Leadership Summit ng mga bata. Oh, doon pa lang makikita nyo na may pagsisinungaling eh. 'Di ba? Pero GP, may signature si Piatos. Kung iporensik ang handwriting, mabisto din yan. Yun nga, 'di ba? Sabi ko nga kanina, kapag nagsisinungaling, kapag hindi totoo yung maipresenta ng defense, mahuhuli at mahuhuli. Kasi syempre mga kababayan, may forensic sa stroke pa lang, malalaman na kaagad kung siya ba talaga yon. 'Di ba? Oh, at hindi yan, magiging malalim pa yan. Kasi ayon sa NBI, yung forensic nila, yung mga iba-ibang mga pangalan, magkaibang pirma, pero yung stroke ay pare-parehas. Nagmumula lang sa isang tao. So doon pa lang, baka mahuli na sila. Na sila ay talagang sila yung gumawa. 'Di ba? Na magpangalan ng ibang mga tao para kunwari ay meron silang pinagbayaran ng mga impormasyon. Aray ko. Oh. Bossing GP, kaya nilang dayain yan sa PSO or PSA. 'Di ba? Sanay sila diyan. Kaya nga hindi umaharap si Sara Lustay kasi hindi totoo. Correct. Aray ko. Oo. Sa totoo lang, kung ikaw gagawa ng masama, gagawa ka ng kasinungalingan, hindi magtatagumpay, lalong ikakapahamak, lalabas ang katotohanan, mananaig ang kabutihan, ang kadiliman, sila rin ang mahulog sa hukay. Yan ang katotohanan. Lahat sila, mga kababayan, sigurado, mahuhuli at mahuhuli. Yang kanilang pagsisinungaling, lalo silang lulubog. Yang kanilang gagawing pagsisinungaling, pagpipresenta kay Mary Grace Piatos or peking Mary Grace Piatos kapag nangyari yan, sigurado, mga kababayan, magmumukhang tanga yung mga yan. Baka biglang, syempre trial na yon, cross-examination. Hindi ito yung kagaya ni Levy Baligod na siyang sasagot sa mga tanong. Hindi ito kagaya ng sasaluhin ni Mike Defensor yung mga tanong. Hindi ganon, mga kababayan. Dito ay cross-examination kung sino yung nakasalang, siya po yung sasagot dapat. 'Di ba? Eh kapag wala na may sagot yan, nagkanda utal-utal na, baka biglang magsalita
Totoo po, hindi kasi talaga ako si Mary Grace Piatos. Inutusan lang po nila ako. Binayaran lang po nila ako kasi hirap na po kami sa buhay. Kailangan ko po talaga ng pera. Patay. Yap, Mamates Paraon. Sila din yan. Sila din yan. Imposible naman. 'Di ba? Kaya nga, eto mga to, nakita nyo kung paano po sila lumakad. Kung paano po yung galawan nila. 'Di ba? Sila Chika, yung mga tao ni Sara, o sila Sulaika, o yung sino pa ba to? Yung mga ano niya, yung disbursing officer niya, 'di ba? Yung mag-asawa. Oh. Kung pwede nga lang i-convict na yung Sara nga ng isang araw, gawin na kasi tagal na nga yan. Sa mata ng batas, maaaring makalusot sila pero sa mata ng Diyos, hindi. Sabi niya, Gio, adapt. Well, mga kababayan, tama ka po dyan. Pero mas maganda talaga na hindi palusutin ito ng panel of prosecution. Di ba? Malaking bagay yan eh. Aray ko. Yan ang turning point, sabi ko nga kanina. Yan ang magpapasya. Ang mga ebidensya is very critical. No? Kaya hindi papayag ang grupo nila Jinky Luistro na malusutan sila, mga kababayan. Kaya ngayon pa lang nakikita nyo na, nagmamatsyag sila at ang strategy nila ay gamitin mismo yung mga ipipresenta, mga kababayan. Ibig sabihin, technical lang ang hanapin ng mga to. Wala silang sariling ebidensya eh. Technical lang ang titingnan nila. Babasagin lang nila, hanap lang sila ng butas na magkamali. Itong sila Trillanes, sila Madriaga. Yun lang ang gagawin nila. Oh. Sabi ni Lina Villalon, benefit. Mary Grace Piatos, bulsa rin yan ni Buday Lustay. Hindi nila kayang itago ang katotohanan dahil malinaw ay yung ebidensyang nakalap ng prosecution team. Chess Master, minsan kailangan labanan ng demonyo at nakagabay ang Diyos. Tama po. Okay? So next topic tayo. Okay, eto mga kababayan. Si Marcoleta